Hindi na ako nakatulog ng maayos ng mga sumunod na araw. Palaging laman ng isip ko yung sinabi niya. Dumaan ang Sabado at Linggo na halos yun lang ang nasa isip ko. Ngayon talaga ay alam ko na. Alam ko na san si Agatha nga ang nagpaparamdam sa akin. Pero ang hindi ako sigurado ay kung siya nga ang dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga estudyante sa eskwelahan namin. Sina Cindy at Miguel ang nakakita sa akin noong araw na yun. Dinala na naman nila ako sa school clinic. Niloko pa nga ako ng nurse dahil nagiging suki na raw ako doon. Rosie, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Miguel. Pilit akong umiti kahit na nahihirapan na ako. Rosie, hindi mo naman kailangang maglihim sa amin eh. Kung ano man ang bumabagabag sa'yo, nandito kami ni Miguel para tulungan ka. Sabi ni Cinda at sumulya pa kay Miguel. Lumunok muna ako ng laway bago ako nagsalita. Matagal ko nang sinasabi sa inyo kung ano ang bumabagabag sa akin, pero hindi nyo naman ako pinaniniwalaan. Ayoko nang ulitin kasi siguradong pagtatawanan nyo na naman ako. Nagkatinginan sila at sabay pang napalunok. Hindi mo naman kasi kami masisisi, Rosie. Mahirap paniwala ng sinasabi mo dahil patay na si Agatha at imposibleng magmulto siya sa iyo dahil wala ka namang kasalanan sa kanya. Sabi ni Miguel. Tumingin ako sa kanya. Okay lang talaga ako. Sabi ko at nagsimula na akong maglakad. Hindi naman sa galit o nagtatampo ako kina Cindy at Miguel. Pinigili ko lang natapusin ang usapan dahil alam ko namang hindi nila ako paniniwalaan. Buntis ka ba? Tanong ng katabi ko habang nagdidiscuss si Ma'am Matt sa unahan. Hindi ko siya tingnan pero para makaipakita ko ang galit ko sa sinabi niya ay kiniyum ko ang aking mga kamay. Tigilan mo ako, Rowell. Marami akong iniisip at isa ka na doon. Nanlaki naman ang mga mata ko sa aking nasabi. Ano raw? Pagtingin ko sa katabi ko, nakangiti ang ungas. Shit naman kasi Rosie, kung ano-anong sinasabi mo. Ang ibig kong sabihin ay, ang dami namang bawas na yan. Putol niya sa sinasabi ko, habang patuloy siyang nakangisi. Ibinalik ko na lang aking atensyon kay Ma'am Matt. Ayusin mo ang sarili mo, Rosie. Nabibigla ka sa mga sinasabi mo. Ayan tuloy, nadulas ka pa. May bawal movement ako. What the freaking shit? Narinig ko naman ang pupipigil na tawa ni Rowell. Gusto mong patigilin ko ang bawal movement mo. Mas lalo naman yatang nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Worse na mumulo pa yata ang pisngi ko. Hindi ko na siya sinagot. Mapapahamak ako. Itinuon ko na lang ang pansin ko sa problem na pinapasolve ni Ma'am sa amin. Nang tumunog ang bell bilang hudyat ng lunchtime na, ay agad kong hinatak sina Cindy at Miguel papunta sa cafeteria para kumain. Ginawa ko lang yun dahil kating-kating na akong makalis sa tabi ni Rowell. Hindi na naman umatungal yung dalawa. Nagtatawanan kami dahil sa mga kwento ni Miguel nang may naglagay ng isang plato na may chocolate heart-shaped cake sa harapan ko. Parang alam ko na kung kanino galing ito. Pero nangingat ko ang aking tingin para tingnan kung kanino nang galing yung cake ay parang nakaramdam ako ng pagkadismasya. Si JM palang may dala nun. Akala ko si Hep Hep. Ano ba, Rosie? Akala mo si Rowell? Wala kang pakialam dun. Asumot lang yun sa buhay mo. Kasing tamis ng cake na yan ang pagmamahal ko sa iyo, Rosie. Sabi ni JR habang nakangisi at pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng cafeteria kasama ang kanyang mga kabarkada. Tumingin ako sa cake tapos tinignan ko si Cindy at Miguel na tila namamatay na sa pagkakilig. Naawa naman ako kaya sige na. Hayaan na sila. Huwag na kayong magpigil. Tumili na kayo. Sabi ko at agad naman silang sumunod. Habang kilig na kilig yung dalawa ay napandulok naman ako. Hindi talaga tama ito. Pero anong magagawa ko kung may nararamdaman talaga ako para kay JM? Ay bahala na nga. Hindi pa man din nabubuksan ni JM ang pinto palabas ng cafeteria, ay tinawag ko na siya. Tumayo ako mula sa pwesto namin ng Cindy at naglakad palapit kay JM. Halata namang hindi siya makapaniniwalang tinawag siya at ngayon nga ay naglalakad ako palapit sa kanya. Bakit, Rosie? Tila kinakabang tanong niya habang ang mga kaibigan ni Maya ay nakangisi. Umiti ako bago nagsalita. Pumapayag na ako. Pwede ka nang manligaw sa akin. Sabi ko na ganyan ay kinatuwa. Akala ko ay matutuwa ako dahil sa lalaking inaasam ko noon. Nang palihim ay nililigawan ako pero parang may mali. May mali pero di ko lang alam kung ano. Narinig kong pumalakpak ang mga estudyante sa paligid namin. Hala, mga chismosa. Natigil ang palakpakan ng may isang inay na bulantang sa paligid. Napukaw ng isang tao ang atensyon ng lahat ng mga estudyanteng nasa cafeteria ng mga oras na yun. Kasama na ako.
Si Ruel, nagtatagis ng kanyang mga panga at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Yung isa ay nagdudugo. Anong ginawa niya? Lumapit sa kanyang mga tao. Karamihan doon ay kababaihan. Ruel pare, anong nangyari? Tanong ng kaibigan niyang lalaki sa kanya. Hindi siya natinag sa kanyang kinatatayuan at natili lang siya nakatitig sa akin habang napapalibutan siya ng mga babaeng naghihintay ng kanyang sagot. Dumulas yung baso sa kamay ko. Sabi niya, ayos ka lang ba? Tanong naman ng isang katropa niya. Mas nagtagas ang kanyang panga at humigpit ang pagkakakuyom niya sa kanyang kamao. Wala pa ito sa sakit na nararamdaman ko ngayon, kaya masasabi kong okay lang ako, sabi ni Ruel. Pumulong naman itong si JM sa likuran ko, pero hindi ko na siya pinansin. O Ruel, huwag mo nga ikuyom ang kamao mong may sugat, baka lumalim pa eh. Sabi sa kanya ng isa niyang katropa. Ilan ba ang katropa nito? Marami akong dugo, huwag kang mag-alala, at mas malalim pa ang sugat ko sa susunod na araw. Kumunot naman ang noon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pati ako ay napakunot ng orin. Ano bang pinagsasasabi nitong lalaking ito? Okay ka na ba? Tanong ko kay Ruel. Wala pa naman si Ma'am Sipika kaya okay lang na makipagdaldalan muna ako. Tumangulang siya at nilaro-laro ang benda na nasa kamay niya. Patingin nga. Sabi ko at inabot yung kamay niyang may sugat. Aray, ano ba? Masakit. Sigaw niya. Tila parang naistatwa ako sa kinauupuan ko dahil sa pagtaas ng boses niya. Kahit nasa kanya ang mga mata ko, ay alam kong nagaw namin ang atensyon ng buong klase. Sorry, hindi. Dam, alam mo huwag mo na lang muna akong kausapin. Mas mabuting ang huwag mo na akong kausapin. Sabi niya at inalayo ang kanyang upuan sa akin. Mga 5 hakbang ang layo nun sa upuan ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit parang kumikirot ang dibdib ko? Habang nagdidiscuss si Ma'am Sibika ay nagsusulat ako sa likod ng notebook ko. Sorry, yan lang ang makikita sa pahina na yan. Kung hindi pa nabasa yung papel na sinusulatan ko, ay hindi ko pa mamamalaya na umiiyak na pala ako. Tumayo ako at pumunta sa table ni Ma'am Sibika. Nagpaalam ako kung pwede ako magbanyo. Pumayag naman siya. Pagkarating ko sa CR, agad akong napatuon sa lababo at tumingin sa salamin. Pinunasan ko ang pisngi ko na basalan ng luha at nagpakawala ako ng malalalim na hininga. Bakit ko ba iniiyakan si Ruel at yan sa ngayon? Siguro dahil hindi ako sanay na sinisigawan ako. Ultimo mga magulang ko ay hindi ako sinisigawan nung nabubuhay pa sila. Nagitla naman ako nang biglang may kulay pula na umuukit sa salamin kaharap ko. Pinahid ko ang hintuturo ko sa salamin at napagtanto kong dugo ang umuukit doon. Napatras ako. Namatay ang ilaw. Napatingala ako. Nanginginig ang mga tuhod ko at pakiramdam ko ay lalabas ng ihi ko. May narinig akong nakakatakot na ingay na malapit sa tenga ko. Dahan-dahan kong inihilig ang ulo ko at saktong pagbukas ng ilaw, ay nakita ko na naman ang nakakatakot na mukha ni Agatha. Napasigaw ako bago ako napaatras. Natataranta kong pinihit ang doorknob ng pinto ng CR, pero ayaw nitong bumukas. Paglingon ko, laking gulat ko, dahil halos isang hilblanan lang ang pagitan ng mukha ni Agatha sa akin. Ngayon ko lang siya nakita ng malapitan at mas nakakatakot. Humagulgol ako ng iyak pero hindi ko magawang takpan ang mukha ko gamit ang 2 kamay ko dahil para itong nakadikit sa doorknob. Inihili ko na lang ang ulo ko sa gilid para hindi ko makita ang mukha ni Agatha. Pero inapuli ni Agatha ang mukha ko sa kanya gamit ang kanyang dugoang kamay. Basang-basa ng pawis ang buo kong katawan, pati ang magkabilang piskin ko ay basang-basa na rin dahil sa aking mga luha. Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ko habang umiiyak. Humilig-hilig ang ulo niya. Mas lalo lang akong natakot kaya mas lalo akong magulhol ng iyak. Wala akong kailangan sa iyo. Wala akong kailangan sa inyo. Hustisya lang ang gusto ko. Hustisya sa pagkamatay ko na matagal ko nang dapat nakuha. Nakakatakot ang boses niya. Maya-maya bumukas na ang pinto ng CR. Kaya napaupo ako. Nang muli kong tingnan ang loob ng banyo, wala nang bahid ng dugo dito. Kahit yung dugo na nasa salamin kanina ay wala na rin. Rosie, napalingon ako sa tumawag sa akin habang nakaupo ako sa bleachers. Uwian na namin. Nakauwi na sina Cindy at Miguel. Hinihintay ko si Jem dahil sabi niya sa akin ay hahatid niya ako. Ngumiti ako sa kanya at umupo siya sa tabi ko. Inilapag niya ang kanyang bag sa tabi ko at kinalkal iyon. Humaba tuloy ang liig ko dahil sa curiosity kung ano ang hinahanap niya sa loob ng kanyang bag. Inilabas niya ang isang canvas at tinapat iyon sa kanyang dibdib. Nakita ko na nakasulat ang pangalan ko doon na may mga puso pa sa paligid. Nagkaroon kasi kami ng activity sa MAPI kanina. At ito yung ginawa ko. Ikaw yung ginawa kong subject. Sabi niya habang nakangiti na iniabot sa akin yung canvas. Para sa iyo yan, dagdag pa niya. Naku, hindi ko matatanggap yan. Project mo yan sa MAPI niyo.
Okay lang. Ginawa ko talaga yan para sa'yo. Sabi niya. Napangiti siya. Salamat, JM. Sagot ko at kinuha iyon sa kanya. Hinawakan pa niya ang kamay kong nakahawak sa kanbas na binay niya. Salamat, Rosie. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka. Sabi niya. Okay na sana kung hindi lang umaksaya na sa moment namin yung bola ng basketball na tumama sa mukha ni JM. Sa sobrang lakas na yung tumba siya, mabuti na lang at hindi tumama ang ulo niya sa sementong upuan. Tumawid ako at sakay na uupuan ko at agad na lumuhod para sapuhin ang noon ni JM. JM, okay ka lang ba? Tanong ko pero dumain lang siya. Tumingin ako sa mga naglalaro ng basketball at isang lalaking nakapamewang at nakasuot ng jersey ang bumungad sa akin. Pasensya ka na. Akala ko kasi rin yung mukha mo eh. Sabi nito. Nakita ko namang upuan si JM habang nakapatong sa kanyang noo ang isa niyang kamay. Sinasadya mo yun. Galit na sabi naman ni JM. Ano kung sinasadya ko? Mayamang na sabi ni Ruel. Agad namang tumayo si JM at inambangan ng suntok si Ruel. Ano bang problema mo? Maangas na sabi ni Ruel nang lapitan si JM. Ikaw, anong problema mo sa akin? Yang mukha mo. Kung problema ang mukha ko, ano pa yang sa'yo? Major problem? Sasapakin na sana ni JM si Ruel, pero pumagit na ako sa kanilang dalawa, kaya hindi niya yun na ituloy. Humarap ako sa kanilang dalawa. Ano ba? Para kayong mga bawa. Away dito, away doon. Away everywhere. Hindi ba kayo titigil? Hindi sila nagsalita, pero parehas na nakuyum ang mga kamaon nila. Magbati kayo. Ngayon din, utos ko. What? Sabay nilang sabi. Humalukip-kip ako at tinasan sila ng kilay. Nguwi silang dalawa at naglahad na